Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inabot ng pangaral ng munting channel na ito, sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay April 24, 2025. At ganap na pong alas 4:34 ng hapon. Yan po, magandang hapon sa lahat. Muli, tayo po ay nalipat dito sa Facebook. At gawa ng nagluluko na naman si YouTube. Pakishare na lang po dun sa ating mga kapatid. Ayan. Brad Nino de Medillar, Brad Carlo, Sister Lisa Indinebli Corsiga. Pakishare po ulit dun sa ating mga kapatid. Masama timing. Tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na ika-4 na bahagi na po tayo ng atin pong pinatalakay doon sa ating live sa YouTube. Kanina habang magsisimula na ako, wala, nagbapping na, So, kaya lipat po tayo. Ayan, si Brad Jesse Juarez, Brad Noli Tungkuwa. Ayan. Pakishare ulit dun sa ating isinare dun sa ating GC. Ayan. Shirley Reverisa, magandang hapon po sa bawat isa. Ayan, almost 4:36 na ho. Ayan. Sister Rosely Bandoho. Ayan, pakilipat na lang ho muna dun sa ating wala. Hindi natin hawak si YouTube. Sister Elizabeth Den, Sister Loren Paulan, Sister Chris de la Cruz Kim. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Doon sa mga kapatid na hindi pa nakakalipat Melchor Pasis. Ayan. So, Rosely Bandoho, ayan. Magandang hapon, So, dito ho sa bali ika-4 na dahil Huwebes ngayon. Ano ba ngayon? 24, tama, Huwebes Araw ng Huwebes, ika-4 na itong ating pagtalakay. So, dito ayan, Sister Chris de la Cruz Kim. So, medyo mag-adjust tayo doon sa ating oras, 4:37 na. Brad Emiliano, 4:37. So, i-ano mo na lang yung 25 natin. Nag-umpisa ako ng 37. Brad Edmundo Umali. Yan. Sister Vivian Bandohomana, magandang umaga. So, matatapos po tayo pag-alabin, alas 5:04. Tama ba? So, 4:38 na, At dito sa ating ika-4 na bahagi, yun ang ating paksa, yung sa Mateo 16, Hi, Patrick. Good morning. Ayun, Mateo. Parang ang segment niya is, kumusta na ay? At meron akong ipakikinig hinggil po dyan sa ating paksa. Yung ating paksa ay doon sa Mateo 16:18. Ang nakalagay ho doon, and I also say to thee
that thou art a rock, and upon this rock I will build my assembly, and the gates of Hades shall not prevail against it. So, imbis na assembly ang ginamit ng kalimitang relihiyon ay iglesia. Walang gumamit ng salitang eklesiya na ibig sabihin sa English is assembly or congregation, kasi yan ho ay calling out o yung mga tinawag. Yung salitang eklesiya is calling out. Hindi ibig sabihin ng salitang eklesiya is iglesia. Ano? So marami ang gumamit ng salitang iglesia. Ayan, 505. Sige bro. So maraming gumamit ng salitang iglesia. Ginawa ho nilang dagdagan ho. At syempre, kung ginawa mong dagdag yan, nagtuturo ka ng kasinungalingan. Ayan, Sister Lori Calderon, Brad Fernando Pronevo Abillera, ayan, Troy Corsiga, Brad Melomali. Kaya ako nagtatawag na kasi baka mamaya hindi ko matawagan yung iba. So, yun. At yang salitang iglesia ay ginawang gatasan na ng mga reliyon. Yung salitang iglesia, yung word na salitang iglesia, ginawang gatasan o yan. Pagkatapos sinamahan pa nila nung salitang tunay. Tunay na iglesia. Yan. So, makikita nyo kaagad yung kasinungalingan, pagdadagdag. So, talagang hindi magkakaroon ng kaligtasan. Ang sino mang gumamit ito, niyang iglesia. Lahat ng gumamit niyang salitang iglesia na yan ay hindi magkakaroon ng kaligtasan sa kasalanan. Ipakikinig ko sa inyo, ayan, itong isang aral ng INC, malimit sila naman ang gumagamit, pati ang ADD o yung iglesia ng Diyos, pakinggan niyo kung ano yung sinasabi dito, tungkol dyan sa salitang iglesia, Para ang tayo maligtas. Pansinin po niyo mga kaibigan, ang babasahin po namin sa inyo ay pahayag mismo ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Kristo. Nakasulat po ito sa Juan 19. Dito na po natin basahin sa Revised English Bible. Alam niyo ba yung Revised English Bible? Meron akong kopya niyan. Kaya lang, kumbaga, minaliri nila. Minaliri nila. Tingnan ninyo yung pagbasa nila. Sa pagkakaliwat sa Pilipino, ganito ang ating mababasa. Ako ang pintuan. I am the door. Sino mang pumasok sa loob ng kawan? Anyone who comes in the fold ay magiging ligtas. Saling kayo. Biro mong dagdagan mo, Doon sa Revised English version, ang nakalagay ho dyan, I am the door, if anyone enters by me. Wala ho yung pumasok sa kawan. At yung kawan na sinasabi nila ay iglesia. Pero kinakailangan pumasok ka doon sa iglesia para magkaroon ka ng kaligtasan. Pero niya na, kinakailangan pumasok ka sa iglesia para magkaroon ka ng kaligtasan. Pero dito sa aking babasahin, at yun nga, yung binasa ko dun sa Revised English version, hindi ganoon ang pagkakasabi. Nasabi doon, I am the door, 10:9 ho ito ng 1, if anyone enters by me. Kung sino man daw ang pumasok sa pamamagitan niya, wala kang ibang papasukan kundi siya. Siya ang papasukan mo, sabi niya. So, doon pa lamang yung dagdag mo na yun, isiningit mo, pero isiningit mo yung salitang papasok sa kawan para magkaroon ng kaligtasan. Sa palibasa, yung mga miyembro ay hindi talaga nagbabasa. Hindi talaga nagbabasa yung mga miyembro ng INC. Kaya dyan, makikita ninyo yung kasinungalingan, pandaraya, panloloko, andun na ho lahat
Meron niyo yun na kinakailangan papasok ka sa iglesia para maligtas ka. At yan ho ay idinoktrina noon pa, mahigit 100 taon na, pamula pa nun sa founder, hanggang sa ngayon, idinodoktrina nila na talagang kinakailangan pumasok ka sa iglesia or dun sa kawan para maligtas ka. Pero iba ang sinasabi ho ng kasulatan. Alam niyo ba dito, himayin natin ang bahagyaan ho, dyan sa Juan Gis. Sabi ho dito sa 1, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Alam niyo bang itong 10:1 hanggang 5? Pagdating mo doon sa 6, sinabi niya, sinalita ni Yahweh sa kanila, ang talinhagang ito. Datapot hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Noong unang siglo, sinabi niya, yung pala talinhaga. Yung nakarinig, hindi nila nalaman kung anong ibig niyang sabihin. No? Noong unang siglo ito, tandaan natin na ang pinangangaralan niya ay yung mga Hudyo. No? So dito, ang sinasabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan, ay ang pintuan ay walang iba kundi ang Kristo sa 10:9. Sabi niya, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, hindi sa iglesia, ang sino mang taong pumasok sa akin, hindi sa iglesia, sa kanya papasok. O nakita niyo yung panloloko doon? Bira mo, milyong-milyon ang mga miyembro. Hindi lamang ng INC, yung iba pang reliyon na gumagamit noong salitang iglesia. Yun niyo ulitin ko. Sabi niya, doon sa 1, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakit sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. So, dito pa lamang, tinuturo na niya, pag hindi ka pumasok sa pintuan, at duman ka sa ibang daan, hindi doon sa pintuan, hindi kay Kristo. Noong unang siglo, hindi kay Kristo, isa kang tulisan at isa kang magnanakaw. Saan ba pumasok ang napakarami kay Kristo ba? Hindi. Di ba? O lahatin na natin yung lahat ng reliyon. Pumasok ba sila doon sa pintuan? Hindi ho Di ba? Sinasabi niya, ako ang pintuan. Ituloy ho natin. 2, datapot ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 3, binubuksan siya ng bantay pinto, dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Sino? Yung pastor. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Alam natin yung mga iskriba at mga Pariseo, mga Saduceo, hindi naman nakinig doon sa tinig ng pastor. Di ba? Sila nga yung pumatay. Liwanag, Ayan. 10:5. At sa iba'y hindi sila. Sino yung sila na yun? Yun hong duminig ng mga tupa doon sa tinig. Sabi niya,
At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitaka sa Kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. 6. Sinalita ni Yahweh sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Kaya yung aking ipinarinig sa inyo kanina, Pumasok sa loob ano nyo ha, parinig ko ulit. ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Kristo. Nakasulat po ito sa Juan 19. Dito na po natin basahin sa Revised English Bible. Sa Miski kayo ang bumasa doon sa Revised. Ako ang pintuan, sino man pumasok sa loob ng kawan? Wala rin yun ha. Dagdag yun. Sino man ang pumasok sa loob ng kawan, Sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Alin kaya? pero mo yung dagdagan mo yung sitas na yun. Pertaining doon sa salitang iglesia. Kaya yung ating paksa doon sa Mateo 16, sabi mo nga kanina, yan hong word na iglesia. Ang dami nang yumaman dyan eh. Ang daming naging milyonaryo, bilyonaryo, dahil lang doon sa word na iglesia. Kasunod nun, ang dami rin napahamak. Hanggang ngayon, mga patay. Doon lang sa salitang iglesia na yun, ha? Ang daming gumamit niya sa salitang iglesia. Lahat. Hindi yung nagkaroon ng kaligtasan, ultimo yung mga founder nila, yung mga pundadores nila, hindi nagkaroon ng kaligtasan. Eh kasi sinasabi, kahit, yun nga yung 62 English translation na aking ginagamit, makikita nyo roon, 62 na translator o translation, iba-iba, version. Hindi ko nakita ho ito eh. Yung papasok sa kawan, di ba? Sabi niya, ako ang pintuan. Sino man ang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Pero mong pandaya mo sa tao yun. Bait, talagang pandaya talaga. Yan yung sinasabi ho doon sa Genesis, yung puso. Sa lahat ng nilikha niya, yung ahas ang puso. Totoo naman eh. Lahat ng nasa laman, puso. Di ba? Liwaliwanag yan eh. Doon sa iba-ibang version, sa Tagalog, ako ang pintuan, sino mang pumasok sa pamamagitan ko. Sa kanya ka papasok, sa pamamagitan ko ay maliligtas, siya ay papasok at lalabas, makakatagpo ng pastulan. Ang Biblia Tagalog 19:17, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas, papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ang dating Biblia 19:5, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. SND, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Sa pamamagitan ko siya'y papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. SND, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, magiging katulad siya ng tupa na malayang nakapapasok, nakalalabas ng kulungan at makatatagpo siya ng pastulan. Magandang balita Biblia Tagalog, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Di ba? Sa pamamagitan ko. Hindi yung sinasabi nila na ako ang pintuan, sino man ang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Nirambol para lamang isingit yung salitang kawan na siyang iglesia na iglesia. Kasi susundan nila nung Gawa 20:28 Pagdating doon sa Gawa 20:28, palpak pa rin. Kasi nga, mali na yung una, naturalmente,
doon sa Gawa 20:28, mali ka pa rin. So, hahanap ka ngayon, kaya nga ginagamit nila yung kay Lamsa. Naka-isa-isa na version na gumamit nung Iglesia ni Cristo. Yung Gawa 20:28. Pakita niyo ba? Oh. Ang liwanag ko na sinasabi ng kasulatan. Kaya nga kung halimbawa yung pagkatinignan mo na doon sa Greek, lalo pagkatinignan yung verse analysis, pero makikita mo na, kasi letra por letra ho yun sa wikang Greek. Bawat isa may katumbas na numero at bawat numero noon may katumbas na word o salita na ginamit nung pagsasali nila. Kaya nga sabi nga natin, napakabuti ni Abay Hawa para doon sa kapulungan. Kasi, una, hindi ka naman, sa kapulungan kasi, yung sinasabi nga ho natin, wala ditong walk-in. Tatawagin ka, or hihiramin ka, pipiliin ka, para makarating ka sa kapulungan. Hindi yung basta ka na lamang papasok. Sa kanila kasi, kahit sino, basta interesado dun sa kanilang mga aral, dun sa doktrina nila, nakita nila. Kaya nga, lahat ng reliyon nagpapagawa ng mga malalaking kapilya para, siyempre, dun pa lamang makikita natin. Sa bungad pa lamang. Tapos pagdating mo dun sa loob, makikita mo, ang ganda-ganda, no? May chandelier, o yung upuan nila, bukod ang lalaki, bukod ang babae. Tapos merong choir sa likod nung nangangaral. Nasa ayos lahat eh. Wala kang makikitang tumatayo, wala kang makikitang bata na nag-iingay, walang aso, wala. So, para sa tao, panlaman, maayos. Pero pagdating mo dun sa bagay na spiritual, yun na. Oh. Kaya nga sinasabi niya sabi niya dun sa 1:1, verily, verily, sabi nga niya. Mula dun sa G6 na nalaman natin na ito ay isang talinhaga, ibig sabihin, isang representasyon ng mga bagay na pang-spiritual sa pamamagitan ng medium ng mga bagay sa lupa. Di ba? Kaya nga, talinhaga ho yan eh. So, representasyon ng mga bagay na pang-spiritual sa pamamagitan ng medium ng mga bagay sa lupa. Kaya, doon sa ating binasa, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan na mga tupa, kundi umakit sa ibang daan, ang gayon itulisan at magnanakaw. So, yung punto pa lamang na yun, sabi niya, he that entereth not by the door. Kasi, inassure sa atin ni Yahuwah, sabi niya, doon sa 7. Tignan nyo di ba 10:1 yung aking binasa? Sa 7, sabi niya, muling ang sinabi sa kanila ni Yahuwah, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Inulit niya uli yun. May dahilan kung bakit niya inulit. Kaya niya sinasabi na ako ang pintuan, wala kang ibang dadaanan maliban sa kanya. Kasi pagka duman ka sa ibang daan, ang tawag sa iyo, tulisan at magnanakaw. Ulitin niyo yung 10:1 and then ibaba niyo sa 7. Sinabi niya, pangalawang beses. Siyempre may dahilan yun. Muling ang sinabi sa kanila, ni Yahuwah, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, datapwat hindi sila dinirinig ng mga tupa. 9. Ako ang pintuan. Meron yung diin na yun, ang sino mang taong pumasok sa akin,
siya ay maliligtas, papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Sa kanya papasok, hindi sa iglesia. Pero mo, milyong-milyon ang nadaya. Kaya sabi nga sa inyo, word na iglesia, ginawang gatasan, pinagkapirahan. Kaya nakita natin, napakayaman ng mga gumamit ng salitang iglesia. Salitang church ang ginamit nila para doon sa pagpapayaman. Kaya sinasabi nga, yun daw pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kahit sino lolokohin mo. Lolokohin mo yung magulang mo. Lolokohin mo yung iyong mga kapatid. Doon nakapasok ang mga taong Lolokohin mo yung nangatuang maliligtas. Pakinggan niyo at mabasahin namin ang patutuan ng apostol na si Pablo. So marami kang lolokohin. Diba? Bakit? Kasi umibig ka doon sa salapi. So dito sa ating tinalakay at doon sa ating narinig kanina, hindi sinabi roon sa ating binasa na ako ang pintuan, sino man pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Pero yun, nirambol mo lang, ha? Nirambol mo yung word and then ipinasok mo yung kawan na para sa kanila, iglesia. So hindi ho. Yung salitang eklesiya ay tao. Hindi ho yan simbahan. Hindi ho yan, kaya yung dinidin ko, hindi ho yan simbahan. Hindi ho yan church. Hindi ho yan kapilya, katedral, moske. Hindi ho. Yan ho ay mga tao na pinili, tinawag. Hindi ka basta-basta nakakapasok doon sa kapulungan. Kala nung iba, napakadali lang. Pwede kang sasabihin nga, nasa kapulungan ka, pwedeng maging, sabihin nga, pakunwari, o pretending, nagpe-pretend ka lang, pero hindi yung kamalian mo o yung kasalanan mo hindi mo kayang itago yan. Di ba? Kasi dito, pagka nasa laman ka, hindi ka rin tatagal. Di ba? Walang laman na tumagal sa kapulungan. Miski nung unang siglo ho kasi nga, pawang espiritu yung sinasabi niya, makakatagal ka ba kung nasa laman ka? Di ba? Di ka tatagal. Dito pa lamang sa tinatalakay natin, biro nyo, sa patungkol pa lang sa iglesia, ang dami-dami ho niyan. Ha? Oh. Kaya nga lamang, ang nangyari bakit pinahintilutan ni Abayawa na yan hong version na yan, yung mga translator, bakit pinahintulutan nila o pinahintulutan ni Abayawa, no? Ano ba ang isang dahilan uro? Yung sinasabi dun sa Roman 9 na binanggit ko kahapon. Doon sa sinaawa at doon sa isa, sabi nga doon sa 9 ng Roma, pinatitigas. Hindi ba? Sabi niya, 9:50 ng Roma, sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y mahahawa sa aking kinahawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Di ba? Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito itinaas kita upang aking maipahayag sa magitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalim ay tanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig siya'y naawa, at sa kanyang ibig siya'y nagpapatigas. Sabihin mo nga sa akin, bakit tumahan pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng mga bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito?
Di ba? Bakit nangyari ito? Kakunti ang maliligtas. Ang daming mamamatay, ang daming patay, ang daming mapapahamak. Dahil lamang doon sa salitang iglesia. Anon, kumbaga, foreign word, yung salitang iglesia nung unang siglo, ha? Nung unang siglo, foreign word yan. Hindi gamit, hindi ginamit. So, saan galing? Naturalmente sa tao. Di ba? Yan nga yung sinasabi ko nga kanina, ginawang gatasan ng mga reliyon, yung salitang iglesia at saka yung salitang tunay. Marami kayong maririnig niyan. Tunay na iglesia. Ito lang ang tunay. Hindi ba? So yun po mga kapatid, sana ho ay muling magbukas ang Yahawa ng pangunawa dito sa ating napakinggan. Pero niya na, akala mo isang simpleng sitas, 10:9 ng Juan, na binago. Ang daming napahamak niya. Kung mga 100 taon na sila, ang daming ipinahamak niya. Dito po sa aklat ng mga gawa ng mga sumisingit pa siya. Time check na po ako, ha. So, muli po, maraming salamat. Muli, hindi tayo nakando sa YouTube. So, dito sa Facebook. Maraming salamat dun sa lahat ng ating mga non-viewers. So, tingnan po uli dun sa aking, ayan. Hindi ko kasi makontrol dito sa... Si Abay Yahawa din po pala ang lumikha ng laman, bro. Oo, lahat naman siya ang lumikha. Lahat ng bagay siya ang may gawa. Siya ang may gawa ng mabuti at masama. Lahat ng bagay siya Abay Yahawa. Brad Wilfred Bedes, Brad Carlo Roll, Lolita Corsiga, Brad Nino Dimipillar, Sister Lori Calderon, John Mer. Ayan o, hindi ko siya makontrol. Hindi ko makontrol yung ano, kaya hindi ko mabasa siya ng ayan. Baka meron ho kung hindi mabanggit na pangalan na Sister Vivian Bando Mana. Shirley Bando Abrera. Nolitong kuha lahat ng reliyon, manluloko kaya silang lahat yumaman. Lolita Corsiga, Emiliano Umali, Juliet Umali. So nirarambol ko na lang ho. Hindi ko siya makontrol eh. Nagpapauli-uli. So yun po mga kapatid. Lolita Corsiga, liwanag po bro. Sige po. Muli maraming pong salamat. Sana ho, nabanggit ko lahat ng ating mga kapatid na nakasama natin. Kanina nakita ko Sister Elizabeth Den, Sister Shirley Reberisa. So, baka may hindi pa ako nababanggit. So, muli po maraming pong salamat. Gawin po ni Abay Yahawa bukas, ituloy po natin sa YouTube kung loloobin. Jammer. Sige. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Yahawa, sumakanya na ba ang kalwalatian, ang karangalan ng pag-aari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Muli po, maraming salamat. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na espiritual sa bawat segundo, minuto, oras natin pong ilalagi dito po sa mundong ito, mundo ng mga patay. At pagpapala ni Abay Yahawa ang siyang sumaating lahat. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.